Wow, ang daming oportunidad sa malaking syudad. Sino ba ang may pakialam? Boss, ang lola ay nakahanap na naman ng 18 dalagang may plum blossom birthmark sa dibdib para gamutin ang sakit ninyo. Plum blossom birthmark na naman. Hindi pa ba tayo sapat na naloko? Wala na akong pag-asa. Tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Ay, hindi ka pa pala nagsisimula. Pasensya na, ibabalik ko sa'yo. Pasensya na, pasensya na. Akala ko nahawakan mo na ng maayos. Ayos ka lang ba? Ang relo mo. Ang relo kong ito ay kinuha ko lang. Sa auction, basag na agad. Paumanhin, Bossy. Huli na ako. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa Bossy namin? Nagkamali lang ako. Nang konti. Nabasa ko ang relo ng bossy ninyo. Nabasa ko ang relo ng bossy ninyo. Ito ay Breguet Tourbillon. Limited edition sa buong mundo. Ang presyo sa merkado ngayon ay 30 milyong yuan. Ano? 30 milyon? Ang bagay na ito lang. At 30 milyon. Hindi ka naman siguro naloko, di ba? Sud Xiaomi, anggal ka na. Manager, kailangan ko pa pong bayaran ang gamot ng lola ko. Huwag ka nang magsalita pa. Ngayon din, pulutin mo na ang gamit mo at lumayas ka. Eh, teka. O kaya, hayaan mo na lang akong magtrabaho sa bahay mo, bilang katulong. Kahit pagkain at tiyahan lang ang ibigay mo, ang sahod ko ibawas mo sa utang. Boss, pwede pa bang tawaran ang presyo? Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa nakakita ng 36 eh. Marunong kang magluto. Siyempre naman, hindi lang ako marunong magluto. Marunong din ako. Magtanim ng gulay, mag-alaga ng baboy, maghukay ng dumi at maggataba. Tama na, sapat na. Sumama ka sa akin. Yes, salamat boss. Sobrang sipag ko po. Bosse, magandang araw po. Aba, dalaga. Ay, ang ganda naman. Ang laki ng bahay. Eh, bossy, si Mang Old Wang sa baryo namin, ginagamit din yan. Para ibabad ang bawang para sa rayuma. May rayuma ka rin. Binibining soup. Lahat ng ito ay 82 lafay. 82. Hindi ba lumana yan? Samahan ko po kayo magpalit ng damit. Oh, Fasaw, fasaw. Halika, halika. Ingnan mo, naghanap ulit sa lola para sa'yo. Ang napakaraming dalaga. Bawat isa ay may plum blossom birthmark. Tingnan mo, bilis. Birthmark. buti na lang, handa ko. Gumamit ako ng pintura na hindi nabubura. Lumapit ka rito.
birthmark. Grabe naman ang mga mayayaman, ang daming pakulo. May quality check pa sa pagbili ng asawa. Mas mahigit pa sa amin, sa pagbili ng B. Kayo ba ang alis? O isa-isa ko kayong palalayasin? Inatakbo mo pa sila. Fazao, tingnan mo naman ang sarili mo. Ilang batch na to, Zizao. Huwag ka nang maniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa Purian at Piryang. Sa loob ng maraming taon, hindi man lang matukoy ng mga doktor ang sanhi ng sakit ko. Wala na talagang pag-asa. Fazao, tingnan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Makinig ka na lang kay Lola, ha? Sajina, apo. Ang mga babae sa syudad na to, bakit kailangan nilang magkatotoo ng plum blossom sa katawan? Ang plum blossom birthmark sa dibdib ko, gusto ko pa ngang ipatanggal yan pag nakaipon ako. Nagkapabaya ka pa rin. Ganyan ka ba talaga? Magtatrabaho para magbayad ng utang. Hindi po, hindi po. Tingnan niyo po ang kinis ng sahig. Ang inyong napakagandang mukha. Kitang-kita sa kinis. Ang guwapo niyo po. Bolera. Gumiti si Fazao. Himala, tumawa si Fazao. Ay, Kazao, gumiti ka ba kanina? Lola, huwag na po kayong mag-alala. Nagkatrabaho po ako ngayon sa bahay ng isang napakayamang may-ari. Maggagaling lang po kayo sa ospital, ha? Kung magpapatuloy ito, malapit na akong maubusan ng pera para sa bayarin sa ospital ni Lola. Lolo, sino po ang hinahanap nyo? Nandito ba si Zizao? Si Bossy po ang hinahanap nyo. Baka naman po kayo rin. Lolo, sa edad nyo po, bakit po kayo nagtatrabaho pa rin dito? Sasabihin ko po sa inyo, hindi naman mabay itong si Bossy. Kahapon, nakadikit pa siya sa isang grupo ng dibdib ng mga dalagita. Ang manyak niya, Hay, sa totoo lang, siya ay. mabuti na lang hindi niya alam na mayroon din akong sa dibdib ko na plum blossom birthmark. Kung hindi, siguradong pagsasamantalahan niya ako. Anong plum blossom birthmark? Dalagita, hubarin mo ang damit mo para makita ko. Anong plum blossom birthmark? Dalagita, hubarin mo ang damit mo para makita ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Anong gagawin mo? Ha? Pasensya na, pasensya na. Hindi pa ako nakakita ng ganyang birthmark. Na-curious lang ako. Matanda na kasi, medyo malilimutin na. Hahaha. Pero hindi mo pa rin dapat hinuhubad ang damit ko. Dalagita, itong birthmark mo. Natural ba yan? Naman. Sabi ng mga tao sa aming baryo, kapag may ganyan akong birthmark, ibig sabihin yan, magiging mayaman at mapalad ako sa buhay. Talaga? May kaibigan ako. Espesyalista sa pag-aral niyan. Ibigay mo ang iyong birth date at time. Sabihin mo sa akin. Ipapacheck ko sa kanya ng maayos para sa'yo. Sig. May papel po ba kayo? Ha? Meron. Heto po. Lolo. O. Kasi po, nung nakaraan, hindi ko sinasadya. Yung relo ni Boss na 30 milyon. Nabasa ko po. Pagdating po ng panahon, pakiusapan niyo po siyang tingnan. Kailan ko po kaya mababayaran lahat? Ha? Madali lang yan. May kilala akong magaling na abogado. Matutulungan kanyang ayusin ang bagay na yan. Ayusin. Tandaan mo, yung pinakamalaking opisina. Talaga po. Anghel po talaga kayo. Alis na ako. Huwag mong kalimutan. Hulaan mo kung sino ang nakita ko.
Blue cheese. Ano to? Ang yaman-yaman ni Bossy. Bakit pa siya kumakain? Ang amoy medyas. Ano? Siyangha. Tama, ipinacheck ko na sa mga tao. Ay, naku. Ang galing. Ayos. Sa wakas, nakita na rin. Ang babaeng may plum blossom birthmark. Ay, naku. Kumain ka na. Ilang beses na naman to si Lola ngayon. Hindi ang rebeldeng yan. Hindi siya nadadaan sa pilitan. Kailangan baliktarin ko ang diskarte. Hindi niyo ba alam na nagda-diet ako? Bakit ang dami niyong niluto? Anong ibig sabihin nito? Ha? Ah, ako ang nagpahanda sa kusina. Hindi ko alam na nagda-diet ka. Ang matandang yan, kinakampihan pa ang apo niya. Tutulungan kita. Bilisan mo na kumain, kundi mas babaho ang keso kapag lumamig. Keso. Ang blue cheese na kinamumuhian niya ang master. Kulang sa asin. Sa susunod, mag-ingat ka. Oh, May pag-asa. May pag-asa. Bossy. May appointment ako mamayang hapon. Sa tingin mo, bagay ba sa akin tong suot ko? Pangkaraniwan lang. Kahit magsuot ka ng sako, ganoon pa rin. Medyo masikip lang. Magpapalit lang ako ng dami. Hindi ka pa tapos kumain, tapos ikaw. Babalik sa law firm. Pero wala po kayong appointment mamayang hapon. Ah, bigla kong gustong makita. Ang client na kausap ni Lolo. Naku, alin ba to? Dito ba o? Hello po, pasensya na po sa abala. Anong ko lang po, ito po ba ang mayroong tinatawag na law firm na Heng something. Mayroon daw po silang gold medal na abogado. Isang probinsyana. Anong ginagawa ng probinsyanang yan sa law firm ni Kuya Sasaw? Baka naman, inaagaw niya si Kuya Sasaw sa akin. Doon po. Salamat po. Bobo. Ako ang nag-isang dalaga ng pamilya Su. Ako lang ang karapat-dapat kay Kuya Sasaw. Ikaw na probinsyana ka. Maligaw ka sana. Hello, Lolo, bakit po? Si Zhao. Nakita mo na ba? Ang babaeng inayos ko pa sa'yo? Ang pure yin body. Dapat papunta na siya sa'yo. Siya. Sige po, alam ko na, Lolo. Huwag na po kayong mag-alala. Ay. Kuya Sasaw, hindi mo na ba ako naalala? Ako si Zishan. Bastos na bata, binabaan ako ng telepono. Butler Lee, pagbalik ng apo ko, bigyan mo siya ng kape. Lagyan mo ng pampainit. Yung tipong kayang tunawin, ang yelo sa Antarctica. Such po, Lolo. MM. Talagang itinadhana sila. Ay, talaga namang may paraan ka. Baka malapit na tayong magkaroon ng apo sa tuhod.
Boss He. Ipahayag mo, lahat ng babaeng pupunta rito ngayon ay huwag papasukin. Opo. Kuya't sasaw. Ma'am, pasensya na po, abala si Boss He. Hindi po siya tumatanggap ng bisita. Sino kayo? Pati ako, pinipigilan nyo. Hindi ba kayo naniniwala na kaya ko kayong paalisin lahat? Hindi. Bitawan nyo ako. Kuya't sasaw. Ano ba yan? Paumanhin, utos po ito ni Bossy. Humanda kayo. Sa wakas, tama ang napuntahan ko. Ang babait ng mga tao rito sa syudad. Kahit hindi ko alam ang daan, inuro pa rin nila. Hello, nandyan po ba ang gold medal lawyer? Hinahanap ko siya. May isa na naman. Palabasin siya. Anong ginagawa nyo? Hoy, anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Pasensya na po, say Bossy na yon ay hindi tumatanggap ng sinumang babaeng kliyente. Mga ano ba yan? Hindi na ba ako makakagawa ng kailangan ko? Puwet. Buti na lang matalino ako. Pero sabi ni Lolo, ang pinakamalaking silid sa pinakaloob. Nasaan kaya yon? Ingnan ko nga. Pasok. Butler Lee. Pagbalik ng apo ko, bigyan mo siya ng kape. Lagyan mo ng matinding sangka. Bossy, cup nyo po. Ilagay mo na lang diyan. Lintik. Ah, ito na nga ang silid. Ako, isang mayamang dalaga. Kailangan pang magtago sa kahon. Maghalo-halo. 108 beses na nagkasalubong. Kuya't sasaw. Ngayon, kailangan mo akong bayaran ng husto. Kuya't sasaw. Hello, kayo po ba ang sikat na abogado? Ikaw. Parang ikaw yung... Ano? Ikaw yung cleaner dito sa law firm, di ba? Nakalimutan mong patayin ang tubig sa banyo. Bilisan mo, linisin mo yan. Ha? Ew ako. Bilisan mo. Eh. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng umalis. Tulungan niyo ako.
So Xiaomi, anong ginawa mo? Naku, magigising na siya. Hindi ko nakita ang sikat na abogado. Sa halip, nakatulog ako kasama ang isang estranghero. So Xiaomi, anong ginagawa mo? Kuya Tsesaw, Kanina lang. Nakatulog ako kasama ang babaeng ito. Boss He, ang mga dokumento mula sa kliyente. Pasensya na, Boss He. Wala akong nakita. Walang plum blossom birthmark. Hindi siya ang babae kanina. Butler Lee. Sino ang pumasok sa opisina ko nitong mga nakaraang araw? Siya lang po. May isa pa pong cleaner. Cleaner. Palabasin siya. Huwag na siyang papasukin kailanman. Kuya Tsesaw, Maamtso pakiusap. Sino ba talaga ang babaeng yon kanina? Bakit pakiramdam ko ay punong-puno ng lakas? Siya ba talaga ang sinasabing pure yin body? Bilisan ninyo, hanapin ang cleaner kanina. Boss He, may nawawala po ba kayo? Siya ang inyong yong madam. Yang madam. Hello. Ipahayag ninyo. Agad na hanapin ang isang cleaner na may tirintas. Siya ang ating yang madam. Nakuha po. Hahanapin namin ang iyong madam. Makinig kayo. Simula na yon, isara ang lahat ng labasan. Walang sinuman ang pwedeng lumabas o pumasok sa kumpanya. Hanapin ang ating iyong madam. Opo. Ganyan ba talaga maghanap ng asawa ang mga mayayaman? Ang daming tao. Ang daming tao. Parang si Hitsizaw na rin. Hello. MS Song, magandang araw. Ang inyong advance payment para sa ospital Ay hindi na sapat. Pakiusap, magbayad po kayo sa ospital ngayong araw. Pakiusap, pwede nyo pa bang? Pwede bang palugit mo ako ng 2 araw? Kailangan ko lang mag-ipon ng pera. Oy. walang panggamot. Magmakawa ka sa akin. Ikaw yung babae kanina. Talagang minamalit kita. Mukha kang inosente. Pero napanggap kang tagalinis para makapasok sa law firm at agawin sa akin ang lalaki. Hindi. Kung alam ko lang, ibinigay ko na sana sa'yo. Naglakas loob kang si Rain ang plano ko. Kaya kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Anong gagawin mo? Ang buhay ng lola mo ay nasa kamay ko ngayon. Kung gusto mo siyang iligtas, sumama ka sa akin. Bitawan niyo ako. Anong gagawin niyo? Anong gagawin? Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging bulag at sa pag-agaw sa lalaki ko. Dalhin siya. Siya yon. Hindi ba sinabi nilang nandito siya? Bakit walang tao? Baka umalis na siya. Boss, paano kung magpadala ako ng tao para hanapin siya? Maglabas ng impormasyon sa buong syudad. Kailangan nating mahanap ang iyong madam. Opo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Inagaw mo ang lalaki ko. Tapos tatanungin mo pa ako kung ano ang gusto ko. Hindi po. Ako nga ang napagsamantalahan. Maniniwala ka sa akin. Kalokohan. Ang mga tulad mong gustong. Yumaman agad na babae. Marami na akong nakita. Payo ko sa'yo, magpakatino ka. Kung hindi, ang lola mo sa ospital. Hindi magiging maganda ang buhay niya. Lola, akpan mo yan. Hindi ako nilalamig. Naku, ikaw talaga. Paano kung magkasakit ka? Sino ang magpapainom sa akin ng gamot? Tayong maglola. Dapat magtulungan tayo.
Pakiusap ko sa'yo, huwag mong galawin ang lola ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Talagang parang langgam lang siya. Kapag pinisil mo, wala nang lakas para lumaban. Si Chick, babugin ninyo. Ibalik mo sa akin. Bigay yan ng lola ko sa akin. Gusto mo. Kung gayon, gumapang ka rito. At lumuhod ka ng 3 beses sa akin. Ibabalik ko agad sa'yo. Haha. Boss, dito raw po ang lokasyon ayon sa impormasyon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede bang ibalik mo na sa akin ang JD pendant? Lola, nakatrabaho na ako dito sa syudad. Kapag gumaling ka na, dadalhin kita sa syudad para mamasyal. Ito ang jade pendant na ibinigay sa'yo ni Lola noon. Dapat lagi mo itong dala kapag umaalis ka para protektahan ka. Mem. Akiusa, pwede mo na bang ibalik sa akin ang JD pendant ngayon? Ha. Ang tanga mo talaga. Sinabi ko lang na ibabalik ko. Hindi ko sinabing bupa. Huwa. Bakit? Gusto ko lang makasama ang lola ko at mamuhay ng maayos dito sa syudad. Bakit mo kami ginaganito? Bakit? Dapat nanatili ka na lang sa probinsya. Huwag kang mangarap na maging prinsesa. Ikaw at ang lola mo, pareho kayong. Huwa. Tulong. Ang tigas ng ulo mo. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Tigil. Kuya't Sasaw, bakit ka nandito? Baka naman ako ang pinuntahan mo. Kuya't Sasaw, huwag kang magalit. Pinaparusahan ko lang siya para sa'yo. Ang masamang babaeng ito. Walang alam sa lugar niya. Gusto ka pang akitin. Tutulungan kitang. Linisin ang mga taong ito. Hindi ko hahayaang madumihan ang iyong paningin. Sutsia-omi, ayos ka lang ba? Pakiusa. Iligtas mo ang lola ko. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lola mo. Ang sinumang mga hasmanakit sa akin ay magbabayad. Baliin ang mga kamay nila. Kuya't Sizaw. Huwag, Kuya't Sasaw. Huwag mong galawin ang lola ko. Magpatuloy sa paghahana. Kailangan nating mahanap ang taong iyon. Ang lola mo ay nasa special care ward. May nagbabantay sa kanya 24 oras.
Uminom ka muna ng tubig para kumalma. Alaga po, Boss He. Salamat po. Akala ko dati, isa kang masamang tao. Boss He, Miss Su, oras na para palitan ang gamot. Sige, alam ko na. Sana sinabi mo agad, ang benda na ito, parang ginapos na baboy. Ay, mali. Kailangan ng nurse na gamutin yan. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Wala akong nakita. Ayos lang po, Boss He. Lumingon ka na po. Masakit ba ang mga sugat mo? Hindi po, sanay na ako. Lumaki po ako sa probinsya. Sanay sa magalos. Kaya sanay na po ako sa maliliit na suga. Bakit ka ginulo ni Tsuzishan? Ang totoo po, humingi ako ng tulong. Pero nagkamali ako ng nilapitan. Teka po, Boss He, paano po kayo napunta doon? May hinahanap ako. Nakita ko sa CCTV na. Kinuha ka nila. Talaga po, ang galing naman ng teaming. Boss He, maraming salamat po sa inyo ngayon. Pumunta po ako sa syudad para magtrabaho, para lang makaipon ng pera, para sa pagpapagamot ni Lola. Ngayon po, inilipat niyo si Lola sa ganito kagandang ospital. Sigurado po ako na simula ngayon, magtatrabaho ako ng maayos para sa inyo, at gagantihan ko po ang kabutihan niyo. Kung gayon, hindi ka na ba hihingi ng tulong sa iba? Opo naman, simula ngayon, sa inyo na lang po ako makikinig. Security Department na Boss He. Ipinadala ang surveillance footage na ito niyang madam. Boss He, sino po siyang madam? Lumabas ka muna. Kapag may lead, tawagan mo ako. Sage po. Si Zhu, kumusta na ang pakiramdam mo? Gumaling ka na ba? Mas maayos na. Hindi na masakit ang dibdib ko. Mukhang ang paraan natin. Talagang epektibo. Tingnan mo, simula nang makasama mo ang Tyrian body pagkatapos. Ang laki ng epekto. Lolo, Lola, huwag na kayong maniwala. Sa mga pamahiin na yan, walang Tyrian body na ganyan. Puro lang yan. Mga tsismis na walang basihang siyentipiko. Pyrian body. Ano yon? Si Zhou ay kasama pa rin. Ang babaeng yon. Hindi ko pwedeng si Rain. Ang kanilang magandang pagkakataon. Si Zhou, may gagawin pa kami, ibababa na namin. Sige, magtrabaho ka na. Boss He. Ano po ang Pyrian body? Ang misteryoso naman pakinggan. Iyan ay paraan lang ng lolo at lola ko para pilitin akong magpakasal. Huwag kang maniwala sa mga yan. Hindi niya nga alam ang mga ganyang bagay. Paano naman siya ang babaeng yon? Kuya Goudan, bakit ka nandito? Hindi mo ako pwedeng tawagin ganyan dito sa syudad. Nga pala. Ang puti ng suot mong white coat. Mas puti pa sa suot ng kusinero. Sa handaan sa baryo namin. Boss He nga pala. Ito ang kababata kong si Sutsin yun. Ang galing niya. Siya ang kauna-unahang medical doctor sa bayo namin. Ikaw talagang maliit na buntot. Hello, ako si Heat Sizhou. Ako ay may doctorate degree sa Law at Finance mula sa Harvard University. Ikinagagalak kong makilala ka. Okay na ba? Kuya Tsin yun. Kung alam ko lang na dito ka nagtatrabaho, dinala ko na sana si Lola sa'yo. Hindi na sana siya naghiyap ng ganoon. Ako, hindi na kailangan. Nakipag-ugnayan na ako sa direktor ng ospital at nag-organisa ng expert consultation. Hindi magtatagal. Magkakaroon na ng konkretong plano sa pagamo. Ang kalusugan na matatanda ang pinakamahalaga. Nga pala, Xiaomi, ang dorm ko ay nasa likod lang ng ospital. Kung mananatili ka rito at hindi ka comfortable, pwede kang tumuloy sa akin. Hindi na kailangan. Kakabili ko lang. Ng EI room sa tabi. Ang permanenteng karapatan sa paggamit. Bakit parang si Boss He ay kakaiba ngayon? Gayon pa man ngayon. Salamat, Boss He. Kuya Tsin yun, kapag gumaling na ako, sabay tayong bumisita kay Lola ha. Sige, kapag gumaling ka na.
Sabay tayong bumisita kay Lola Su. Lola, huwag kang matakot ha. Ang mag-opera sa iyo ay mga eksperto ng ospital. Alam ko, lahat yan ay inayos ng binata. Xiaomi, huwag ka nang maghintay dito. Magpahinga ka na. Xiaomi, Kuya Tsingyun. Ikaw pa lang, Chief Surgeon ni Lola. Dahil nandyan ka, tiyak na magiging maayos si Lola. huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nagdala ko ng isang mahalagang pasyente. Sa ospital ninyo, siguraduhin na ang pinakamahusay na medical team ang mag-asikaso para walang anumang kapalpakan. Opo, Boss He. Huwag po kayong mag-alala. Ako mismo ang magbabantay. Mabiti. Papasukin niyo ako. Kayo, mga mangmang na doktor, halos maputol na ang kamay ko, pero pinapila niyo pa rin ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ang magiging asawa ko ang nag-isang tagapagmana ng He-Group. Naku, sana sinabi nyo agad. Nagbigay na ng utos si Boss He. Agad naming ibibigay sa inyo ang EIE access. Boss He, Kuya Tsesaw. Dr. Tsu, sumama ka agad sa akin. May isang napakahalagang pasyente na naghihintay sa iyo. Direktor, may operasyon pa ako. Paano ako sasama sa inyo? Tama po, Director. Si Dr. Tsu ang lead surgeon. Ang lola ko, wala na po bang ibang doktor na pwedeng pumunta? Ang kondisyon ng pasyenteng iyon ay medyo critical. Sumama ka sa akin. Xiaomi, babalik ako agad. Hindi ko pababayaan ang kalagayan ni Lola Su. Bilisan mo. Bilisan mo. Tara na. Si MS Chu ay, bahagyang nasprain lang ang kamay. Ako ay isang cardiac surgeon. Hindi ko ito kayang gamutin. Alam ko naman yan. Pero ikaw ang pinili ni MS Chu. Siya ay mula sa pamilya He at pinagbilinan tayong alagaan siya. Hindi natin siya pwedeng galitin. Aray ko, Yarku. Masakit ang dibdib ko. Siguro may side effect ito. Pakitingnan mo nga ako. Hindi ko akalain. Na ang lola na masamang babaeng iyon ay nasa ospital din na ito. Tingnan natin kung paano siya magpapaopera kung wala ang doktor. Bilisan mo. Bilisan mo. Tingnan ko. Pamilya ng pasyente. Ang pasyente ay may acute cardiac tamponade. Ang blood pressure ay bumaba na sa 40. Bakit nangyari ito? Hindi ba't sinabi niyo na ito ay isang regular na operasyon lang? Ang Chief Surgeon ay, Pansamantalang inilipat ng diyan. Kailangan na agad ang operasyon. Kung hindi, Doktor, pakiusa. Iligtas niyo ang lola ko. Pwede akong pumirma. Pwede akong magbenta ng dugo o bato. Hindi na ito kungkol sa pagbirma. ang lahat ng eksperto ay inilipat sa E-ward. Para tingnan ang pilay. Lola. Umalis kayo. Hahanapin ko si Dr. Tsu. Nasa panganibang lola ko. Bitawan mo ako. Anong nangyayari dito? Anong problema? Dean, hindi na po makapaghintay ang lola ko. Wala na po bang ibang doktor na kayang gawin ang operasyon? Ang operasyong ito, si Dr. Tsu lang ang makakagawa. At siya ngayon, nasa loob pa rin. At tinitingnan si MS Tsu. Hindi ka pwedeng pumasok. Kuya Tsingyun. Kuya Tsingyun, malapit nang mawala ang lola ko. Sumama ka sa akin sa operating room. Sige, pupunta ako ngayon din. Then, kung alis si Dr. Tsu, ang pondo para sa pananaliksik ay mawawala na. Espesyal na ipinagbili ni Kuya Tsesaw na alagaan ako ng mabuti. Nakalimutan mo? Director, ang kotse ni Bose. Nasa baba na. Boss He, Dumating si Kuya Tsesaw para bisitahin ako. Hintayin mo lang. Tingnan natin kung sino ang kakampihan niya. Tara na, ang operasyon ni Miss Tsu, ang mas mahalaga. bakit ka ganyan? Buhay niya ay buhay. Ang buhay ng lola ko, hindi ba buhay din? Tama po, Director. Bilang mga doktor, hindi natin dapat isuko ang buhay ng pasyente. Dahil lang sa pera. Amy, magkano ba ang halaga ng masamang buhay niya? Isang masamang matandang babae mula sa probinsya. Karapat-dapat ba siyang ikumpara sa akin? Gayon, ibigay mo sa akin ang operating room ng lola niya. Palayasin mo siya.
Gusto ko ring magpa-opera. Hindi ka pwede. Miss So, paumanhin po. Limitado ang medical resources ng ospital. Ipaalam sa lahat. Linisin agad ang operating room. Magpapa-opera si Miss Tsu. Opo. Kuya Sinyon. Huwag. Xiaomi. Takbo pa, bilisan mo. Baka maabutan mo pa. Ang huling sandali niya. Hahaha. Kamag-anak, Kamag-anak, pakiusap, lumayo kayo. hindi na pwedeng operahan ang pasyente. Itinigil na namin ang paggamot. Impossible. Sabi ng doktor kanina, pwede pa siyang operahan. Nagkaroon ng Multi-organ failure ang pasyente. ang sansa ng tagumpay ng operasyon. Ay mas mababa na sa 5%. Kaya ayon sa prinsipyo ng paglalaan ng medikal na mapagkukunan. Kami. Anong prinsipyo? Dahil ba wala kaming kapangyarihan? O impluensya? Bakit hindi pa rin malinis ang lugar? Kamag-anak, May emergency operation ang e-room. pakiusap, intindihin at makipagtulungan kayo. Pakiusap sa inyo. Pwede akong pumirma ng waiver. Pwede akong pumirma ng waiver. Ako na ang bahala. Sa anumang mangyari. Akiusa, iligtas niyo ang lola ko. Hindi ito tungkol sa pananagutan. Physician. Malinaw namang bahagya lang ang sugat mo. Nga. Pero sino ba naman ako? Kundi ang magiging yung madam ng higroup. Kahit pa dumating si Bossy, pareho lang, itatapon ka niya, na parang aso. Ano pa ang hinihintay niyo? Hindi. Huwag niyo galawin ang lola ko. Hinding-hindi ko hahayaang. Kunin niyo ang lola ko. Lola. Lola. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bosshe, Bossy. Anong nangyari? Bossy, ayaw nilang opeyahan ang lola ko. At dinala pa nila si Kuya't Sinyon. Pakiusap, utusan niyo silang iligtas ang lola ko. Wala. Ang dian ang may kasalanan. Ibalik nyo si Dr. Tsu ngayon din at simulan ang operasyon. Kuya't Sasaw, ang probinsyanang ito ay dedelay ang operasyon ko. Anong operasyon mo? Ako. Aray, Ang kamay ko. mapuputol ang kamay ko. Narinig nyo ba? Tulungan nyo si Miss Tsu na ayusin ang kamay niya at ituwid ng maayos. At siguraduhin nyo na hindi na siya magpapakita sa akin kailanman. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Kuya't Sasaw. Anong nangyayari? Hindi ba't sabi nila? Si Miss Tsu ang pinaka-espesyal. Para kay Bossy. Paano ko malalaman? Baka nagkamali ang nasa itaas. Miss Suksayaomi. Pasensya na po kanina. Sana po ay maintindihan niyo kami. Huwag niyo na po kaming isipin. Nga po. Sinusunod lang po namin. Ang utos ng aming boss. Huwag po kayong magalit sa amin. Ah, tama. Xiaom, Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Lola Su. Kuya't Sinyon, pakisuyo po, iligtas niyo si Lola. Sig. Ara na. Kuya't Sinyon, kumusta? Successful ba ang operasyon ni Lola? Napaka-successful. Buti na lang at nagapan ang operasyon. Nagkapagaling na si Lola. kung hindi lang ako dumating sa tamang oras. Ang ilang chief surgeon, hindi ko alam kung saan na napunta. Ano na naman ang nangyayari sa dalawang yan? Boss He, ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali lang. Hindi ko talaga alam na ang lola ng dalagang ito ay isang mahalagang tao para sa'yo. Alaga, Boss He. Ako ang pinakamahalagang. Direktang kamag-anak ng empleyado ng He Group, natural lang na protektahan ng pamilya He. Matigas lang ang dila ni Boss He, pero mabait naman siya sa mga empleyado. Nga pala, Boss He. Nagbilin si Lolo He dati na pagdating mo sa ospital, magpa-full body check-up ka na rin para makita kung paano na ang paggaling ng katawan mo. May problema sa katawan si Boss He. Ako ang eksperto sa cardiac surgery. Hindi na kailangan. Hindi ka makakatulong. Boss He, may sakit ka. Yung mga lumang sakit dati, pero kamakailan lang. Halos gumaling na rin. Impossible. Paano gumaling ang sakit mo?
Nang biglaan, Dahil kaya sa pag-iisa ng yin at yang. Ang ganitong bagay ay huwag pag-usapan sa publiko. Director, sumama ka sa akin sandali. Kuya't Singyun. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-iisa ng yin at yang? Yin. Yin at yang. Ibig sabihin. Ibig sabihin, sa pagitan ng lalaki at babae, nangyayari ang ganoong relasyon. Oh, Boss, ipinadala ng security department ang surveillance footage na ito ng iyong madam. hindi ko inakala na may asawa na pala si Hitsizaw. Xiaomi. Ang pananaw sa pag-ibig ng mga tagalungsod ay iba sa atin sa probinsya. Ang tagal mo na sa syudad, hindi ka naman siguro binubuli ng iba, di ba? Hindi po. Sino naman ang mga api sa akin, di ba? Xiaomi. Ang mga mayayaman tulad ni Hit Zhao ay pinakamahalaga ang pagiging magkapantay sa estado. Ang kasal ay matagal nang, naayos na ng iba. Kami at siya, hindi talaga, nabibilang sa isang mundo. Alam ko na. Si Zhao, balak naming maglola mo, mag-ikos sa mundo. Sa panahong ito, ang He Group ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Boss He, ang kasalukuyan mong kalusugan, lahat ng indicators, ay napakaganda, mukhang. Ang epekto ng pagsasama sa pure yin body ay napakabisa. Totoo bang ganoon ito kagaling? Totoo, Boss He. Pakiusap, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang pure yin body na ito? Kung ito ay masusing pag-aaralan, baka malutas nito ang maraming problema sa medisina at makapagbigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng medisina para sa sangkatauhan. Hindi ko pa rin nakikita ang babaeng iyon. Ay, sayang naman. Boss He, pwede mo bang sabihin sa akin ng detalyado kung ano ang nangyari noong nagsama kayo, ang pure yin body? Then, ito. Ay naku, Boss He, huwag kang mag-alala. Ito ay para lamang sa layunin ng medikal na pananaliksik. Wala nang iba pang ibig sabihin. Naalala ko lang. Ang dibdib ng babaeng iyon ay may plum blossom birthmark. Sa sandaling nakasalamuha ko siya, naramdaman ko sa aking katawan ang pagdaan ng mainit na agos. Napuno ng lakas ang aking katawan. Ang dating pakiramdam ng panghihina ay nawala ng tuluyan. Plum blossom birthmark. Parang nakita ko na iyan. Dito lang sa ating ospital. Plum blossom birthmark. Siguradong nasa mga pasyenteng na-admit kamakailan lang. Director, Boss He, gising na ang lola ni Miss Su. Kung hindi pa nakita, ipagpatuloy ang paghahanap. Uwi muna ako para tingnan. Sanga. Lola, sa wakas gising ka na. Bakit ka umiyak? Wala naman akong sakit, di ba? Ay, nandito na ang apo kong lalaki. Ano po ang sinasabi ninyo? Wala po akong apo na lalaki. Bakit ka pa nakatayo diyan? Ayos lang. Lola, ito po si. Hoy, bata ka. Huwag mong samantalahin ang apo kong si Xiaomi. Ang aking apo sa tuhod. Siya yan. Si Lola Su po kasi. Hindi pa po siya tuluyang gising sa anesthesia. Kaya medyo hindi pa po malinaw ang isip niya. Lola, kumusta po ang pakiramdam ninyo? May masakit po ba sa inyo? Mabuting bata, ayos lang si Lola. Mula ngayon, ang aking Xiaomi ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Alagaan mo siya ng mabuti. Naiintindihan mo ba? Lola, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po yan. Boss He, Ang kamay mo. Nakatingin pa si Lola. ganoon pala. Ikaw talaga, Boss He, ang galing mo. Lola, ako.
Si Lola ni Xiaomi siya. Dr. Tsu. Anong nangyari? Xiaomi, anong trabaho mo ngayon? Nagiging katulong po ako sa bahay ni Boss He. Ngayon, Katulong. Marami akong kilalang pasyente. May sarili silang mga negosyo. Kung kailangan mo, pwede kitang irekomenda sa iba pang trabaho. Mas maganda ang sweldo diyan kaysa rito. Hindi mo na kailangang alalahanin yan, Dr. Tsu. Si Xiaomi ngayon ay ang aking personal na assistant. 50,000 ang sweldo niya kada buwan. Kapag gumaling na siya ng kaunti, pwede na siyang bumalik sa He-Group para magtrabaho. 50,000. Personal na assistant. Totoo ba yan? Kailan ba kita niloko? Ano naman ang kailangan kong gawin? Ang taas naman ng sweldo. Sa aming baryo, makakabili na ako ng 12 ng baboy niyan. Xiaomi, inga. Paumanhin, paumanhin. Kayo, Sabi ko na nga ba? Si Xiaomi ang bagay na maging personal na assistant ko. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Su Xiaomi. Simula ngayon, isa na ako sa miyembro ng ating studio. Huwag niyo po akong tingnan na paya, kaya ko pong buhatin ang 3 sako ng abono habang hinahabol ang baboy. Kaya ko ring magpalit ng 2 galon ng tubig sa water dispenser. Kaya kung mayroon po kayong kailangan ng ulong, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Isang probinsyana na high school graduate lang. Siya pa ang may ganang magsalitan ganyan? Ate Anna, kilala mo siya? Higit pa sa kilala. Ang masamang babaeng yan, siya ang dahilan kung bakit ang pinsan ko ay pinawi sa ibang bansa ng madalian. Siya ang salarin. Kaya pala nangyari kay Ate Zishan ang lahat dahil sa kanya. Dahil sa kanya? Tama. Lahat tayo ay dumaan sa mahigpit na screening para makapasok sa He-Group. Gayon, makakasama natin sa trabaho ang probinsyanang yan? Makatarungan ba yan? Hindi ba patas yan? Nakita ko siya kaninang umaga sa parking lot. Kasama si Boss He. Sabay silang bumaba ng sasakyan. Baka naman. Sinusubukan niyang akitin si Boss He. Sa tingin ko nga, sa kanyang edukasyon, paano siya makakapasok sa kumpanya natin? Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi niya. Ako as si Boss He ay may relasyon lang sa trabaho at pumasok ako sa kumpanya sa tamang proseso. Sa tamang proseso. Niloloko mo ba kami? Inisip mo ba na dahil naakit mo si Boss He? Pwede ka nang magsinungaling? Tama. Ang AR department namin ay hindi pa nakakatanggap ng Kahit ano, ang resulta ng interview mo, paano naman magiging regular na proseso yan? Hindi ko inakala. Sa Boss He, kakakuha lang. Sa kumpanya natin, naloko na agad ng babaeng may masamang intensyon. Si Zishan ang tanga niya. Hindi niya man lang kayang ayusin ang isang probinsyana. Pero okay na rin. Gayon, si Kuya Fizho ay akin na lang. Director, si Su Xiaomi na pinapabantayan niyo. Noon, kahapon, pumunta siya sa ospital para sa medical exam niya. Sabi sa report, buntis siya. Ano? Ano? Kasabay ng paggaling ni Boss He. Mukhang anak nga ni Boss He. Nung huli, si Boss He ay biglang umalis. Hindi ko rin nakita ang pagkakataon para sabihin sa kanya ang tungkol sa Purian body. May operasyon pa ako mamaya. Ganito na lang, bilisan mo, papuntahin mo si Dr. Tsu sa He-Group. Ibigay niya ang report na ito kay Boss He. Opo. Dalhin mo ang mga dokumentong ito para suriin. Bago matapos ang trabaho, bigyan mo ako ng research report. Anna. Ang dami naman nito. Paano ko matatapos basahin yan sa isang araw? Iyan ang sayo na kailangan mong lutasin.
Kuya Xingyun, bakit ka nandito? Dinala ko lang to kay Bossy. Ay, nga pala, buti na lang nakita kita. Yung longganisa na gawa ng nanay ko. Nasa Kuspa. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Alaga. Ang tagal ko na rito sa syudad. Miss na miss ko na yan. Ano? Nagugutom ka ba sa bahay ko? Hindi po, Boss He. Busog na busog po ako sa bahay nyo. Nabanggit lang po ni Kuya Xingyun ang longganisa. Kaya naglaway lang po ako. Nga nga, Bossy. Pareho po kaming lumaki sa probinsya ni Xiaomi. Kaya, hindi maiiwasang mamiss namin ang lasa ng aming probinsya. Kayo po, mataas po ang inyong posisyon. Hindi po kayo katulad namin. Kaya normal lang po na hindi nyo kami maintindihan. Ang mga chef sa kusina ng kumpanya namin ay mga top tier sa buong bansa. Xiaom, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong kainin. Pinagawa ko yan para sa'yo. Huwag na po, Bossy. Ano bang gustong kainin ni Xiaomi? Kaya kung ipagluto siya. Tutal, ang chef dito sa kantin. Hindi kasing sarap ng luto ng isang taga-probinsya na tulad ko. Mas puro ang lasa. Di ba, Xiaomi? Medyo nasusuka ako. Mag-usap muna kayo. Anong ginagawa ni Yartsu dito ngayon? Huwag mong sabihin, dito ka ba para magdala ng pagkain? Pinapayuhan ko si Boss He na lumayo kay Xiaomi. Dalisay ang puso niya. Hindi siya katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Ito ang medical report ng Pyrian body na babae. Medical report ng Pyrian body na babae. Maliwanag sa iyo kapag nabasa mo. Sobrang nag-alala si Boss He sa kanya. Si Su Zishan ay natalo ng probinsyanang ito. Boss He, dumating na si Boss Lee. Naghihintay sa salon niya. Sige, pupunta na ako. Kadiri. Ano? Ang masamang Su Xiaomi na yan, nabuntis pala. Ate Ana, may nalaman ka bang balita? Buntis siya. Ayan, ayos na. Si Su Xiaomi, buntis. Sa anak sa labas ng ibang lalaki. Tingnan natin kung paano pa siya. Makakaakit kay Boss He. Nga, Ate Ana, ang bastos na tao. Dumating sa kumpanya natin at buntis pa. Ang pangit ng epekto. Ngayon, kailangan mo na talagang parusahan siya ng husto. Ang swerte ko. Ngayon, sa wakas, may paraan na ako para gipitin ka. Nasaan si Su Xiaomi? Nasa banyo po kanina. Tara, batiin natin siya. Su Xiaomi, ang laking balita. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Anong balita? Huwag ka nang magkunwari, alam na namin. Buntis ka. Buntis. Baka hindi mo pa alam? Ang hirap maging single mom. Gusto mo bang tulungan kitang makipag-ugnayan sa tatayng bata? Sarili kong problema yan. Huwag kang makialam. Mukhang ang batang ito ay talagang bastardo. Baka naman, hindi mo alam kung sino ang ama ng bata? Sinabi ko na, sarili kong problema yan. Huwag kang sumobra. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Anong gagawin ninyo? Nasaan si Su Xiaomi? Parang nagsuka sa banyo. Ano? Masama ba ang pakiramdam niya?
Boss, 3 beses ka nang dumaan sa harap ng CR ng babae. Gusto ko lang kumpirmahin ang kaligtasan ng bagong empleyado. Gusto mo bang lagyan ko ng GSC Fiauso para hindi ka na araw-araw umikot sa harap ng CR ng babae na parang naghihintay ng girlfriend? Butler Lee, ikaw. Lintik, Titingnan ko lang. Bilang boss, Buntis ka na nga, nilalandi mo pa si Bosse. Gayon, ako ang magbibigay ng hostisya. bitawan mo ako. Bakit hindi ako makalaban? Dahil ba ito sa pagbubuntis ko? Gayon ka pa natakot? Huli na. Akazaw. Gusto mo pa ring tulungan ka ni Bosse? Managinip ka. Kayong dalawa, takpan nyo ng maayos ang bibig niya. Muntik ka nang makatawag ng tulong. Anna, magkakaroon ka ng karma sa ginagawa mo. Karma? Pwe. Kung malaman ni Bosse, nabuntis ka, mandiri lang siya sa'yo. Kayong dalawa, bagbugin niyo siya. Bagbugin niyo siya ng husto. Para malaman niya ang kapalit ng pagiging walang hiya. Hindi. hindi. Si Xiaomi ay nasa loob na ng 20 minuto. Paano kung may mangyari sa kanya? Hindi ba ito ang plum blossom birthmark na matagal nang hinahanap ni Kuya Quizho? Masama talaga ang ugali niya. Naglakas loob siyang gamitin ang ganitong paraan para akitin si Kuya Quizho. Walang hiya. Hindi ako. Deli, kiskisin mo ang birthmark niya. Hindi. Natural yan sa akin. Aray. Masama kang tao. Ngayon, papatayin ko ang masama mong yan. Anong ginagawa ninyo? Hindi po. Siya po. Siya po, ang may masamang ugali. Nilabag niya ang patakaran kumpanya. Kaya kami. Xiaomi. Xiaomi, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mas masakit pa ang makagat ng baboy sa probinsya. Xiaomi. Pagbalik ko, babalikan kita. Masama. Sa susunod, hindi na. Ka na makakatsamba. Nurse. Kumusta siya? Wala namang malubhang pinsala. Pero ikaw bilang asawa, anong nangyari? Hinayaan mong masaktan ng ganyan. Ang asawa mo? Hindi po. Nagkakamali po kayo. Alam niyo ba, nabuntis siya? Kung may mangyaring masama sa kanya, mapananagutan mo ba siya at ang bata? Ano? Buntis siya. Ikaw bilang ama ng bata, hindi mo pa alam yan? Paano mo ba talaga? Siya inaalagaan? Wala siyang kamag-anak o kaibigan dito. Paano siya biglang nabuntis? Huwag ka nang tumunganga diyan. Bilisan mo at asikasuhin ang admission. Kailangan pa siyang obserbahan ng ilang araw. Kuya't Sinyon, bakit ka nandito? Nabalitaan kong nasugatan ka, kaya pinuntahan kita. Nag-alala ka patuloy. Xiaomi. Alam mo bang buntis ka? Kuya't Sinyon, pwede mo bang? Itago muna ito. Lalo na kay Lola. Matanda na siya. Baka ma-stress siya. Walang problema. Pero, Pwede mo bang sabihin kung sino ang ama ng bata? Hindi ko rin alam kung sino siya. Ang nangyari sa amin ay isang aksidente lang. Tungkol naman sa batang ito.
Hindi ko pa naiisip ang tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala, Xiaomi. Ano man ang desisyon mo, suportado kita. Kung ipanganak na ang bata, alagaan ko kayong mag-ina. Salamat, Kuya Tsingyun. Kaya pala, siya ang ama ng bata. Kuya Chizho, patawarin mo na ako. Nabulag lang ako. Hindi na maulit. Ang isang nabulag lang ako, hindi makakabawi. Meng Anna, naisip mo ba ang kahihinatnan ng ginawa mo? Kuya Tsizaw, Alam ko na ang pagkakamali ko. Sana naman, dahil sa pagtatrabaho ko ng walang reklamo, sa kumpanya sa loob ng maraming taon, patawarin mo ako. Dalhin niyo silang tatlo palabas. Dalhin niyo silang tatlo palabas. Kung paano nila sinaktan si Su Xiaomi, gantihan niyo rin sila ng ganoon. At ipaalam sa iya. Silang tatlo, tanggal na sa trabaho. Huwag po, Boss He. Alam na po namin ang pagkakamali namin. Nga po, boss he. Hindi namin kayang mawalan. Trabaho. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin siya. Hello. Boss He. Yung babaeng may plum blossom birthmark, nasugatan. Nasa ospital siya ngayon. Inilipat ko na siya sa EAE room. Pumunta na po kayo dito agad. Nasugatan din siya. Wala naman kaming relasyon, pero nabuntis siya. Seg. Alam ko na. Pupunta ako ngayon. sige, hindi muna kita kakausapin. Sino po ang hinahanap ninyo? Excuse me. Nasaan ang pasyenteng nakatira sa kwartong ito? Bumuti na ang kanyang kondisyon. Inilabas siya ng kanyang kamag-anak para maglakad-lakad. Kuya Tsingyun, talagang malaking abala sa iyo. Inayos mo pa ang EE room para sa akin. Hindi. Ito ay ayon sa utos ng direktor. Siguro dahil sa nangyari kay Lola Su noon, nakonsensya siya. Kaya ito ang paraan niya ng paghingi ng pawad. Ganoon ba? Nga pala, Xiaomi. Kinausap ko ang head ng obstetrics and gynecology at tinanong ko ang sitwasyon mo. Sabi niya, sa kasalukuyan mong kondisyon, kung pipiliin mong magpalaglag. Sa hinaharap, kung gusto mo pang magbuntis, magiging napakahirap. Pinapayuhan kitang pag-isipan itong mabuti. Maaga akong nawalan ng magulang. Mula pagkabata, lola ko lang ang kasama ko. Ang batang ito ay regalo sa akin ng langit. Kuya Tsingyun, gusto ko siyang ipangana. Kung gayon, Ano ang plano mo ngayon? Boss He, Teka, ang ganitong bagay, huwag nating pag-usapan sa publiko. ano ba ang iniisip ko? Buntis ako, kaya hindi ako pwedeng magkatuloy sa pagtatrabaho sa bahay ni Boss He. Saka halos, gumaling na rin ang katawan ko. Gusto kong bumalik sa nayon kasama siya at mamuhay ng tahimik. Gusto pa ring mamuhay ng tahimik? Puy, Su Xiaomi, Humanda ka. Bakit ka galing ospital? Ayos na ba ang pakiramdam mo? mas maayos na. Boss He, may gusto akong sabihin sa'yo. Buntis ako. Gusto kong umuwi sa probinsya para doon maglalaki ng tiyan. Ang utang ko sa'yo dati, pati na rin ang bayad sa operasyon ni Lola. Hindi maganda ang pasilidad ng ospital sa Su Family Village. Hayaan mo akong mag-ayos. Boss He, alam mo naman, hindi ko yan matatangga. Seg.
Hayaan mong ihatid ka ni Butler Lee. Huwag na po. May bus sa labas na direktang kapunta. Sa aming baryo. Sa panahong ito. Salamat sa pag-alaga ninyo ni Lola. Xiaomi, Yeah, ma'am. tandaan mong mag-check up ng regular. Sage po. Hello, Butler Lee. Ang proyekto sa pagpapaunlad ng turismo, ang pagpili ng lokasyon para sa pagkuha ng lupa, ilipat sa Su Family Village, ang plano ng kompensasyon para sa paglilipat ng mga residente, gawin din ayon sa pinakamataas na pamantayan. Ha? Boss, pero ang geographical na kondisyon ng Su Family Village, hindi naman ito ang pinakamainam. Huwag kang makialam diyan. Gawin mo ang sinabi ko. Para kapag nakuha niya ang bayad sa paglilipat, kasama ang bata, mas magiging madali ang buhay niya. Gawin mo ang sinabi ko. Hello. Ete Anna, nabalitaan ko lang na ang lokasyon ng proyekto sa pagpapaunlad ng turismo ay pinili ni Boss He sa lumang bayan ni Su Xiaomi sa Su Family Village at ang bayad sa paglilipat ay mas mataas kaysa dati. Ang Su Xiaomi na yan, marami talagang paraan. Alis na nga siya, pero pinagawa pa rin niya si Kuya Kizho ng ganito para sa kanya. Nga, Ete Anna, kailangan mo siyang turuan ng leksyon para makaganti tayo. Huwag kayong mag-alala. Ang laking bayad ngayon. Ang sira-sira naming bahay, binayaran ng 800,000. Nga, kung alam ko lang, nagdagdag na sana ako ng 2 kulungan ng baboy. Matanda, ayos na ngayon. Sa peyang ito, mababayaran na natin ang utang sa sugal ng anak natin. Sayang lang. Kakakuha lang ng pera. Dapat lang ibigay sa iba. Sana mas malaki ang bayad pinsala. Nga, tatay ng bata, yung pamilya ng babaeng yun. Hindi ba may bayad pinsala rin siya sa pag-iba? Si Su Xiaomi ba ang tinutukoy mo? Maaga kasing namatay ang mga magulang niya. Yung isang dalagita lang. Makakagastos ba siya ng ganoon kalaking pera? Tayo bilang mga nakatatanda, hindi ba sobra kung kukuha tayo ng kaunti? Kontrata ng pagbebenta. Ay, hindi yata maganda yan. Ang babaeng yan ay napakasalbahe. Paano kung malaman ng mga taga-baryo? Paano kung pagsismisan tayo? Tita, may paraan ako. Hindi lang kayo makakakuha ng mas maraming pera. Hindi pa kayo pagsitsismisan. Sino ka? Bakit ka nakikialam? Sa usapin ng pamilya Su. Ako ang project manager ng He Group. Ikaw ang gustong magagiba ng aming baryo. Nanay ng bata. Wala kang dahilan. Bakit mo kami tutulungan? Dahil si Su Xiaomi ay nagnakaw ng lalaki at nabuntis ng anak sa labas sa pabrika, nahuli ko siya. Ang babaeng tulad niya na walang kahihiyan at walang pagpapahalaga sa sarili. Paano siya magiging karapat-dapat sa ganoong kalaking pera? Nanghihinayang ako para sa mga kababayan natin. Sabihin mo na, ano ba ang paraan? Boss, ang mga dokumento para sa paglilipat ng Su Family Village ay naipamahagi na. Sa ngayon, wala pa namang tumututo. Sa tingin ko, sa linggo ay pwede na tayong magsimula. Sa usapan tungkol sa bayad pinsala. Hindi ko alam kung nakauwi na siya. Boss, naiintindihan ko. Ikaw na muna ang bahala. bakit parang simula na umalis si Miso? Parang nawala na rin ang kaluluwa ni Boss He. Tito, Ita, ano ang ginagawa ninyo? May mukha ka pa ba magtanong? Sa syudad ka, nabuntis ka na kung sino. Ikinahihiya mo, ang buong pamilya Su. Xiaomi, buntis ka. Lola, patawad. Ako. Tingnan mo. May mukha pa siyang umamin. Ay, isang dalagang hindi pa kasal. Nabuntis ng anak sa labas. Ano ba yan? Nakakahiya. Ay, ang angkan ng mga Su, sinumpa na. Nakakuha lang ng pabigat na may anak. Kung ako ang tatanungin, dapat siyang ikulong sa kulungan ng baboy. Ang anak ko,
18 pa lang. May kausap na magpakasal. Itong babaeng ito, 20 na, nagkapagalagala pa rin sa labas. Ay, kayo na ang humusga. Ang batang ito, hindi kaapat dapat sa bayad sa lupa. Dapat siyang palayasin sa baryo. Tama na. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang masamang balak ninyong dalawa. Narinig ko na sa daan. Gigibain ang baryo. Ang layunin ninyong dalawa. Hindi ba gusto ninyong hatiin ang bayad sa lupa ni Xiaomi? Kinain na ba ng aso ang konsensya ninyo? Ma, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Maagang namatay ang kapatid ko. Ngayon ang anak niya, gumawa ng ganitong bagay. Ako natiyuhin niya. Dinidisiplina ko lang siya. Nga, ma. Huwag mo kaming siraan. Ang batang ito, sinasabi ko sa'yo, dapat lang siyang turuan ng leksyon. Hindi namin siya kayang buhayin. Wala akong kinain sa inyo. Wala akong sinuo sa inyo. Anong karapatan ninyong paalisin ako? Anong karapatan? Dahil nabuntis ka ng walang asawa. Sinira mo ang reputasyon ng buong Su Family Village. Dapat ka nang tanggalin sa listahan. Tingnan niyo nga. Ang kabaong ng matandang Su. Hindi na mapigilan. Ang Su Family Village namin. Kilala sa pagiging simple at malinis. Sikat sa buong lugar. Palayasin siya. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Hanggat nandito ako, huwag ninyong subukang apihin si Su Xiaomi. Inay, patawad. Tigil. Tigil. Ano bang ipinagmamalaki ninyo sa pag-api ng isang dalagita? Lolo, bakit ka nandito? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa aming pamilya? Si Su Xiaomi ay mahalaga sa aming pamilya. Sino ang mga ngahas na saktan siya? Huwag kang magpaloko sa kanya. Ano niya nakilala? Ang mga tao ng pamilyahi. Nga, anong pamilyahi? Sa tingin ko, dalawang matandang manloloko lang sila. Anong sinasabi mo? Kung marunong kayo, umalis na kayo. Huwag kayong makialam sa amin. Kung hindi, isasama ko kayo sa ayusin ko. Lolo. Ikaw na walang galang na anak. Naglakas loob kang saktan ako. Ikaw na batang babae. Nag-rebelde ka na. Xiaomi, mag-ingat ka. Anong nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hello. Butler Lee, ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa Su Family Village. Kuya Xingyun, ayos ka lang ba? Ang ginagawa ninyo ay illegal na pagpapahira. Pwede kayong arestuhin kung magsusumbong kami sa pulis. Kuya Goudan, wala kaming kinalaman dito. Si Tita Wugihua ang nagudok sa amin. Si Tita Wugihua ang nagudok sa amin. Goudan. Hindi ko talaga alam. Huwag kang magsumbong sa pulis, please. Alis na kami agad. Goudan, tingnan mo ang mga kapitbahay na ito. Huwag kang magsumbong sa pulis, please. Ay, anong ginagawa ninyo? Sasabihin ko sa inyo, itong si Lolo He ay isang mahalagang bisita ng ating baryo. Kung magagalit si Lolo He, hindi kayang bayaran ng buong baryo ang kapalit. Asawa ko. Ay, asawa ko. Bakit ka ba sumisigaw? Hindi mo ba nakikita na? Ini-inspection ko si Xiaomi. Lolo He, anong nangyari sa'yo? Masyado akong napuwersa kanina. Nasprayin ng likod ko. Ay, dahan-dahan po. Matanda na rin po si Lolo. Kung nasprayin ang likod niya at hindi makagalaw, dapat dalhin natin siya agad sa espesyalistang ospital sa syudad para magamot. Hindi yata pwede yan. Ang layo ng baryo natin sa ospital. Aabuti ng ilang oras. Sa tagtag ng biyahe, baka hindi kayanin ng katawan ni Lolo He. Kapitan, dati po akong nag-aral ng masahe. Subukan ko po kaya. Hindi pwede yan sa'yo. Ang inaral mo noon ay para sa malalaking hayop. Mataas ang posisyon ni Lolo He. Hindi pwedeng magkamali kahit kaunti. Tama si Kapitan, Xiaomi. Hindi ito maliit na bagay. Iba ang katawan ng tao, hindi tulad ng sa hayop. Ayos lang, Ineng. Subukan mo lang. Naniniwala ako sa'yo. Lolo. Ay, naku po. Si Lolo He. May nangyari sa kanya dito sa ating baryo. Sino ang mananagot dito? Kasalanan ng babaeng yan. Pinilit niyang imasahe. Tapos pinatigas niya si Lolo He. Siya, isang babae lang. Anong alam niya sa medisina? Talagang hindi ka marunong lumugar. Hindi po. Gusto ko lang tulungan si Lolo. Tulungan siya. Tulungan? Dahil sa'yo, nagkaganyan si Lolo He. Madadamay tayong lahat.
Hindi na masakit ang likod ko. Hindi na rin nanghihina ang mga binti ko. Pakiramdam ko, mas malakas ako. Lolo, ayos ka na talaga. Ayos lang, Ineng. Salamat sa masahe mo. Ngayon, pakiramdam ko, mas maganda na ako kaysa dati. Ay, Xiaomi, ang galing mo talaga. Pero kanina, sinabi nila na He ang apelyido mo. Ikaw ba si Boss He? Ako ang lolo ni Hitsizao. Pasensya na po. Akala ko kasi si Boss He. Nagpapagawa ng iligal na trabaho sa matatanda. Nagkamali lang po ako. Ay, okay lang yan. Hindi mo kasalanan. Hindi talaga. Xiaomi, tutulungan kitang linisin ang bakuran. Dahil buntis ka, kailangan mong magpahinga. Buntis. Nakamut. Hello, Lolo. Hitsizao, grabe ka na. Pinabuntis mo ang dalaga. Tapos pinauwi mo lang mag-isa sa probinsya. Ngayon, doon sa baryo. Pinagagalitan siya ng buong nayon. Ano? Lolo, paano mo nalaman na buntis siya? Ako. Nagkataon lang na napadaan ako. Alam mo ba kung gaano kaaming paghihirap ang dinanas ng batang yan? Ay, sige na nga. Pumunta ka agad sa Family Village at ipaliwanag mo ng maayos sa pamilya niya. Ikaw talagang bata ka. Xiaomi, mag-ingat ka ha. Hindi kayang pagurin ang bata. Sanay na ako. Sa ngayon, hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon. Xiaomi, balak mo bang ipanganak ang bata? Opo. Lola, anak ko po ito. Gusto ko po siyang ipanganak. Sage, basta desisyon mo. Suportado ka ni Lola nang walang kondisyon. Xiaomi, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kung papayag ka, ipanganak mo ang bata. Alagaan ko kayong mag-ina. Kuya't Sinyon, alam kong mabuti ka sa akin. Pero, may gusto na akong iba. Ay, Lolo, bumalik ka na pala. Bilisan mo, suyuin mo ang apo kong asawa. Ang dami niyang pinagdaanan. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo siya susuyuin, huwag kang papasok sa bahay. Lolo, ako. Ako ano? Ako ano? Huwag ka nang magsalita, bilisan mo. Sandali lang. Ipinadala ko na ang address sa cellphone mo. Sige na. May tao ba? Kuya't Sinyon, Xiaomi, salamat Kuya't Sinyon, sa pagpapahiram mo, ang bakanteng bahay para sa amin ni Lola. Kung hindi kami ay... Xiaomi, ang lola mo ay lola ko rin. Hindi ba dapat lang naalagaan ang pamilya? Huwag kang magpasalamat sa akin. Pero, Xiaomi, huwag kang mahiya. Kung hindi ako ang mahal mo, maging kuya mo na lang ako. Ang pag-aalaga ng kuya sa kapatid ay natural lang. Salamat, Kuya. Bakit ka pa rin nagpapasalama? Sage, Kuya. Alis na ako. Mem. Naku, Hindi nagdala ng payong si Kuya't Sinyon. Ayos ka lang ba? Salamat. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa iyo? Ito ang Family Village. Hindi ba dapat ako rito?
At ikaw, isang bossy, paano siya napunta sa baryo namin? Hindi kaya. Sadyang ako ang pinuntahan niya. Paano naman siya pupunta rito para sa akin? Ano ba yung iniisip mo? Si Xiaomi, magising ka. Oh. Pinuntahan ko ang lolo ko. Pinuntahan mo ang lolo mo. Hindi ba ang lolo mo ay ang pinuno ng Higru? Bakit siya nandito sa baryo namin? Ay, siya. Nandito siya para sumipsip ng spiritual energy. Maganda ang hangin sa bundok. Ang mga mayayaman talaga, inaalagaan ang katawan. Nasaan ang bahay mo? Dalhin mo ako. Bakit ka pupunta sa bahay ko? Hindi mo ba nakikita na? Basang-basa ako. Hindi ba ang lolo mo ay nasa baryo? Pwede ka namang pumunta sa bahay ng lolo mo. Wala si lolo sa bahay. Kung hindi, hindi rin ako mababasa ng ulan dito. Sobrang magkamukha. Ang mga linya ay halos parehong-pareho. Maganda ba? Maganda. Gusto mong hawakan? Ang bango. Boss He, magpakatino ka. Ang bango ng niluto ng lola mo. May asawa na si Boss He. Paano ako magkakaroon ng damdamin para kay Boss He? Paano kaya siya? Ang lalaking yon. Lola, tutulungan ko po kayo. Lola, ang sarap po ng luto ninyo. Boss He, kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Akala ko nga, kayong mga taga-syudad, hindi sanay sa pagkain namin sa probinsya. Lola, tawagin niyo na lang po akong Xiaohi. Yung Chinese sausage na dinala ni Xiaomi dati. Mukhang masarap na. Hindi ko akalain na ang si ng Higru. Naalala pa rin ang Chinese sausage na yon. Xiaomi, buntis ka. Dapat kumain ka ng maraming isda. Salamat po, Lola. Sa hinaharap, kung ikaw lang mag-isa ang magpapalaki ng bata, magiging mahirap yan. Kung may problema ka, sabihin mo lang kay Lola, ha? Hindi ba pananagutan ni Sutsing yun? Hindi ba siya ang ama? Bakit ikaw lang ang magpapalaki ng bata? Si Kuya Tsing yun ay hindi naman ang ama ng bata. Bakit siya ang mananago? Kung gayon, sino ang ama ng bata? Ang masamang lalaki mula sa syudad, binastos ang aming Xiaomi, tapos umalis na lang. Hindi na nagpakita. Napakasamang tao. Boss He, may nagagalit sa'yo. Baka. Baka ano? Baka nilagnat si Boss He dahil sa ulan. Ang bahay na ito, walang bakas ng paggamit. Hindi ito ang tunay nilang tahanan. EQRS. EQRS, investigahan mo. EQRS. EQRS, bahay ni Xiaomi. Anong nangyari ngayon? EQRS, piliin ang pinyin. Ito ang mga magulang ni Xiaomi. Ang tanging litrato nilang magkasama. Hindi nagtagal pagkapanganak kay Xiaomi. Nawala na sila. Pero iniwan nila sa akin ang isang napaka-cute na Xiaomi. Tingnan mo, Xiaohi. Lola, bakit mo basta na lang ipinapakita ang hubad kong litrato sa iba? Ay, tanga ka. Ito ang litrato mo noong 1 taon ka pa lang. Ano nang ikinahihiya mo? Kahit na. Boss He, nakaligo ka na rin. Nakakain ka na rin. Dapat ka nang umuwi. Ay, gabi na rin. Kung ayos lang kay Boss He, dito ka na lang muna ngayong gabi at bukas ka na umuwi. Salamat, Lola. Lola, Hello. Boss He, ngayon si Ana. Sinusulan ang tiyo at yan ni Xiaomi para paalisin si Xiaomi sa bahay. Walang hiya. Palisin si Anna sa Jiangcheng. Huwag mong payagan na makatapak pa siya sa Jiangcheng kahit isang hakbang. Opo. Nahanap mo na ang manugang ko, di ba? Lolo, wala siya sa Su Family Village. Paano naman yan? Ngayon lang niya ako tinulungan. Nagumaling ang likod ko. Ikaw na bata ka. Hindi ka man lang nag-alala sa manugang ko. At tanungin kita, may iba ka bang babae sa labas? Lolo, huwag mo nang sabihin na manugang mo siya. Bukod pa rito,
May mahal na talaga ako. Ikaw na masamang tao na nang iwan. Bukas na bukas, magbigay ka na ng pamamanhikan sa kanya. Ayaw mong magpakasal. Kailangan mong pakasalan siya. Hindi ako, Lolo. Isang buntis, hindi natutulog sa hating gabi. Anong ginagawa mo rito? Marunong ka palang sumayaw. Boss He, Ikaw rin, hindi natutulog sa hating gabi. Anong ginagawa mo rito? Tada, Ano to? alitapta. Nanghuhuli ka ng alitaptak kanina. Ang daming alitapta pagkatapos ng ulan. Ang dami kong nahuli ngayon. Noong bata pa ako, kapag brownow sa bahay, lalabas ako para mangolekta ng maraming alitapta. Tingnan mo ang liwanag, di ba? Ang saya mo sa paghuli lang ng alitapta. Bobo. Ha? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag kang gumalaw. Boss He, kailan ka nagsimulang magkagusto sa akin? Boss He pa rin. Tsizaw, Dapa. Bago mo pa ako nagustuhan, di ba? alam ko na hindi ako basta-basta, si Xiaomi. Si Hitsizaw, nabighani rin sa akin. Nang sobra. Anong nangyari? Ero Boss He, may asawa ka. At nagdadalang tawa ko sa anak ng iba. Tayo. Hindi problema ang lahat ng yan. Hayaan mong ako ang bahala. Ang anak mo ay anak ko. Ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Ah, ganoon pala. Maliit na tanga. May kailangan akong asikasuhin. Hahanapin kita mamaya. Hintayin mo ako. Sino ang maliit na tanga? Ikaw ang maliit na tanga. Xiaomi, buksan mo ang pinto. Lumuhod ka. Ilabas ang pamalo. Ako. Pababayaan kita. Fasaw, naguguluhan ka. Sa ginagawa mo, makatarungan ba yan sa manugang mo? Paano na lang sila ng anak niya? Sa hinaharap. Ayusin ko ang paglipat nila sa ibang bansa. Bibigyan ko sila ng pinakamagandang buhay at ang pinakamagandang edukasyon para sa bata. Sa tingin mo ba, ito ang gusto niya? Ako mismo ang kakausap sa kanya para magpaliwanag ng maayos. Binubuli mo lang ang asawa ng apo ko dahil taga-probinsya siya, di ba? Ang mahal ko rin ay taga-probinsya. Hindi ko siya bubulihin. AMEA. Paano na ang mga handog sa kasal? Ano pa ba? Naging bayad pinsala na lang. Fasaw, pinatawad ka na ng lolo mo. Hoy, hoy. Huwag ka munang magsaya. Hindi ako ang kailangang patawarin, kundi ikaw. Sabay tayo. Humungi tayo ng tawad sa dalagang may plum blossom. Hoy, si Zhao, bilisan mo. Hello. Boss, may nakakita po sa mga taga na yon na ang tiyuhin ni Xiaomi ay nanggugulo sa kanya. Papunta pa lang po kami sa Family Village. Hoy, tumigil ka. Saan ka pupunta? Lolo, ang tunay mong manugang ay may problema. Kailangan ko siyang tulungan. Ikaw muna ang tumulong sa akin na magpaliwanag sa dalagang may plum blossom. Hoy, ikaw. Ikaw na bata ka. Ang batang ito. Ako talaga. Xiaomi.
Hello, Fizzo? Hello, Su Xiaomi. Nasaan ka? Nasa bahay ako. Hindi naman kita makita. Ay, muntik ko nang makalimutan. Umuwi na pala ako sa sarili kong bahay. Ipinadala ko na sa'yo ang address. Hello. Ang address na ibinigay ni Su Xiaomi. Bakit dito? Sa wakas, dumating ka na. Ikaw si... Ako ang tiyuhin ni Su Xiaomi. Saan mo dinala si Su Xiaomi? Boss He, huwag kang mag-alala. Tama. Dapat pala, manugang na lalaki ang itawag ko sa'yo. Su Xiaomi, buksan mo ang pinto. Nakatira ako sa bahay ni Kuya Godan. Hindi naman siguro makakaapekto sa inyo, di ba? Apektado talaga. Naintindihan ko. Lilipat ako sa lalong madaling panahon. Paano ka magsalita? Tingnan mo, natakot mo ang bata. Su Xiaomi, huwag mong sisihin ang tiyahin mo. Hindi lang marunong magkahayag. Magkapamilya naman tayo. Bakit hindi ka pwedeng umuwi at manirahan dito? Naman, hindi ka namin hahayaang manirahan sa iba. Halika na, umuwi na tayo. Ang nangyari kahapon ay isang pagkakamali lang. Tama. Umuwi na tayo agad. Kung malalaman ni Boss He, pagsasabihan niya tayo, Halika na. umuwi na tayo, mas maganda sa bahay. Ang batang to. Wisit na bata. Inaglaruan mo lang kami. Sabi ko ng haba ang panlasa niya ay halos kapareho ng sa atin. Ano ba talaga ang nangyayari? Lola Su, bakit nandito ka rin? Kaya pala, ikaw ang masamang lalaki sa syudad. Kailangan mo nang baguhin ang tawag mo, kumpar. Tama. Mabuting lalaki. Ano ba talaga ang nangyayari? May makapagpaliwanag ba sa akin? Paki-explain naman. Xiaomi, bakit ka nandito? Bahay ko to. Ikaw ang Plum Blossom.